I don't give a damn about your excuses. Gawan mo ng paraan. What? No. Malakas na naibato ni Devin Blancaflor ang kanyang cellphone sa may pintuan ng kanyang opisina nang putulin ng nasa kabilang linya ang tawag. Eksakto namang pumapasok doon ang isang babae. Aw! Malakas na sigaw nito. Sapo ang noong nasaktan. Habang nagkabasag-basag naman ang cellphone niya na bumagsak sa sahig. Sa halip na humingi ng paumanhin ay nagalit pa si Devin. What are you doing here? Sino nagpapasok sa'yo rito? Rika! Rika! Tawag niya sa sekretarya. Sir, umalis po si Miss Rika. Ang sabi po niya tumuloy na raw po ako rito. Nag-CR po yata siya. Bantulot na sagot ng babaeng kaharap. Sino ka ba at bakit ka narito? You're hired. Now get out of my face. Pahatid ka na lang sa driver ko. Ani Devin sabay upo. Driver ho? Inis na muling nilingon ni Devin ang babaeng may makapal na salamin. Hindi naman ito manang kumanamit pero nagmukha itong matandang dalaga dahil sa makapal na salamin at place nito. Nakasuot ito ng pantalong maong at checkered na blouse. Ang buhok nitong kulot na lagpas balikat ay nakapusod sa likuran. Mabuti ang babae at hindi gaanong katangkaran. Kung tatabi ito sa kanya, siguro hanggang balikat niya lang ito. Napansin ni Devin ang pagkibot-kibot ng mapupula nitong mga labi. Ang matangos nitong ilong ay may hindi kalakihang nunal. Maliit ang mukha nito na hugis puso. At kahit makapal ng salamin, pansin niyang mahahaba ang mga pilik mata nito. Sir? Untag ng babae. Umayos nang upo si Devin. I said, magpahatid ka na lang sa driver ko. Mahirap bang intindihin yun? What's your name again? Alana po. Alana Bahaghari. Okay, Alana. Ayoko sa lahat ng empleyadong nga. Magpahatid ka na sa driver ko para tapos na ang usapan natin. Bakit nga ako sa driver niyo? Nauubusan ng pasensyang mariing nagdikit ang mga labi ni Devin. Dahil sa bahay ka magtatrabaho, hindi ba? Alam mo bang papunta ron? Bahay ho? Bakit ho sa bahay niyo? Wala sa loob na iniyakap ni Alana ang mga kamay sa sarili. Sir, wag po. What? What are you saying? Kunot ang noong pagtataka niya. Hindi pa po ako ready. Virgin pa po ako, sir. For God's sake, Alana. Wala akong intensyong gawin ka ng masama. Hindi ba nag-a-apply ka ng yaya ng anak ko? Galit na wika ni Devin. Pakiramdam niya umakit lahat ng dugo niya sa ulo. Yaya ho, sir? Oh, at pwede ba? Huwag mong inuulit-ulit ang mga sinasabi ko. Hindi naman ho Magkano ho bang sasahurin ko? Pag-iiba nito sa sinasabi. 20,000. Ano, ayaw mo ba? Sinadya niyang lakihan para hindi na ito makatanggi pa. 20,000? So sir, sino namang may sabi sa inyo na ayaw ko? Siyempre gustong-gusto. Nasaan ho ang kontrata? Wala pa, mamaya na lang sa bahay. Sige ho, magpapahatid na ako sa driver niyo. Okay, go. Bago pa kita sasantihin sa unang araw mo. Pero nakalipas ng ilang minuto ay nakatayo pa rin ang babae sa may tapat ng pinto. What na, wala na? Salubong ang mga kilay na tanong ni Devin. Hindi ko naman ho kilala ang driver niyo. Sino ho ba yun? Saka nasaan ho? Mariing nahaplos ni Devin ang kanyang mga sentido. Parang puputok ang mga ugat doon anumang sandali. Ask Rika. She'll tell you who my driver is and where you can find him. Ani Devin na timping-timpi sa pag-alpas ng galit sa dibdib. Kung hindi niya kailangan ng yaya, hindi niya tatanggapin ang makulit na babaeng kaharap. Sana nga lang ay tumagal ito dahil may pagkamaldita ang anak niya. Okay, sir. Tiningnan pa nito ang nagkabasag-basag niyang cellphone sa sahig. Mukhang mamahalin pa naman. Sayang. Bubulong-bulong nitong wika kasabay ng pag-iling. Hindi ka pa ba aalis? Napalingon nito sa kanya. Aalis na nga, sir. Ito na po. Sinundan pa ito ng tingin ni Devin hanggang sa makalabas. Nang mawala ito, huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Pagkatapos, sumandal siya sa kinauupuan at tumingin sa kawalan. Sa pagtataka pa niya, biglang sumulpot doon ang imahe ng babae kanina.
Hindi niya rin namamalayang kusang tumaas ang sulok ng kanyang mga labi. Ilang segundo yata siyang parang serang pangiting-ngiting mag-isa saka nagseryoso. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hindi ako dapat nagkakaganito. Ayoko sa makulit na empleyado, lalo na kung maingay. Pero, ilang sandali pang natulala si Devin, sabay na paining. Ang dami ko nang ang problema, may sumisingit pa talaga. Bukod sa mga problema sa D&D Textile na pag-aari niya at isa sa pinakasikat na textile company sa bansa, mas problema niya ngayon ng anak na si Danica. Wala pa itong 2 taon noong iwanan sila ng dating asawa niya na si Freya. Nakipaghiwalay ito sa kadahilan ng mahigpit siya. Ayaw sana niya dahil sa anak nila. Ang kaso, palagi siyang inaaway ng dating asawa. Kaya pumayag na rin siyang ibigay ang gusto nito. After 2 years, annulled na ang kasal nila. Muli siyang napalingon sa pintuan ng kanyang opisina. Sana lang makasundo na ni Danica si Alana. Samantala, inihatid naman ng driver ni Devin si Alana sa mansyon nito. Muntik pa niyang makalimutan na nasa Pilipinas siya dahil sa nakikitang itsura ngayon. Mansyon ba to o palasyo? Tanong ni Alana sa sarili. Halos magkandabali ang leeg niya sa pagtingala sa tuktok niyon. Alam mo naman ang gagawin mo, hindi ba? Tanong sa kanya ni Rennie, ang driver ni Devin, nang makababa siya ng kotse. Oo kuya, nasabi na sa akin ni Miss Rica. Hanapin ko lang daw si Manang Pilar. Sige, maiwan na kita rito. Babalik pa ako sa opisina ni Sir Devin. Tumango siya. Sige po, salamat po sa paghatid. Muli niyang iginala ang paningin sa paligid. Malawak ang berdeng-berdeng lawn sa harapan. Habang sa isang parte ay naroon ang garden ng orchids at roses ang tanim. Sa isa pang gilid ay may playground. At nahihinuhan niyang sa laki ng bahay ay hindi yun mawawalan ng swimming pool. Naglakad si Alana papunta sa isang malaking double metal door. Hindi kaya mawala ako sa bahay na to? Bakit ba kasi nagpa-oo agad ako? Hindi naman talaga paghihingaya ang gusto kong maging trabaho. Kausap niya sa sarili. Pero okay na rin to. Malaki ang sahod kumpara sa iba. Mas malaki pa nga kaysa sa pagiging janitress ng D&D Textile. Isa pa, malamang libre lahat dito. Mapapagtapos ko na sa college si Aris. Ang totoo, janitress talaga ang ina-applyan niya. Pero praktikal siyang tao kaya okay lang ang maghinyaya. Mahilig naman siya sa bata, lalo na at siya naman ang nagpalaki sa kanyang kapatid. Matagal na kasi silang ulila sa magulang. 6 na taon pa lamang siya nang mamatay ang mga ito sa isang aksidente, habang magdadalawang taon naman ang kanyang kapatid. Sa ngayon, sa Tia Wilma na kapatid ng kanyang ina sila tumitira. Pero nakakahiya na sa kanyang tiyahin dahil may sarili rin naman itong pamilya. Kaya naman high school lang ang tinapos niya para hindi sila masyadong pabigat sa mga to. Ikaw ba ang bagong yaya? Ay, manggung sunog. Napapitlag si Alana nang mula sa kung saan ay may nagsalita. Paglingon niya sa may pupuntang kusina, nakatayo na roon ng isang matandang babae. Nako, pasensya ka na ineng, nagulat yata kita. Lumapit to sa kanya, lakip ang masuyong ngiti sa mga labi. Hindi naman ho, natakot lang ho ako dahil sa laki ng bahay na to. Baka mamaya, multo na pala ang kausap ko. Natawa ang kanyang kaharap. Palabiro ka pala, ineng. Bueno, ano nga pala ang pangalan mo at ilang taon ka na? Tinawagan lang kasi ako ni Sir Devin pero hindi niya sinabi ang pangalan mo. Tanong nito. Paano niya sasabihin? Mukhang bulkang puputok ang ulo ng isang yun kanina. Bulong niya. Anong sabi mo, ineng? Ngumiti si Alana dito. O mas tamang sabihin na nakangiti siya para hindi mahalata ang asim sa kanyang muka. Ganoon kasi ang nararamdaman niya kapag naaalala ang boss niyang masungit. Pero nuknuka naman ng gwapo. Wala ho. Ako nga po pala si Alana Bahaghari. 22 na po ako. Sabi niya. Ganoon ba? Ako naman si Manang Pilar. Ako ang mayordoma rito. Halika't maupo muna tayo sa sopa. Yaya nito sa kanya. Tahimik namang sumunod si Alana kay Manang Pilar habang iginagala pa rin ang mga mata sa paligid. Pwede mo bang magtanong? Wika niya nang makaupo sa sofa. Sige ineng, ano yon? Ilan ho ang kwarto rito? Pakiramdam ko kasi maliligaw ako. Natawa si Manang Pilar.
6 sa itaas, 2 rito sa ibaba. Bukod pa ang library or office, maid's quarter sa labas, pati natulugan ng mga driver at hardinero. Pero sa ngayon, si Renny lang ang natutulog doon. Sagot nito. Ho? Ganun ho karami? Namimilog ang mga matang bulalas ni Alana. Oo, meron pang attic pero hindi naman masyadong ginagamit. Maliban sa paminsan-minsang masumpungan na magiging alaga mo. Alanganing tugon nito. Napakunot ang kanyang noo. Ano ho ba ang ibig niyo sabihin? Bumutong hininga muna si Manang Pilar bago sumagot. Pang-10 ka ng yaya ng magiging alaga mo. Wala talagang tumagal sa ugali ni Danica. Hindi naman siya spoiled pero ewan ko ba? Makulit po ba o may pagkapilya? Nakangiting tanong niya. Hindi naman naubra sa kanya ang ganoong ugali. Mas pilya ako. Anya sa isip sabay hagikik. Mabuti na lang at hindi yun napansin ng kanyang kaharap. Parang ganun na nga. Kaya sana pagpasensyahan mo na lang siya. Naaawa na rin naman ako kay Sir Devin. Alam kong nag-aalala na rin siya sa kalagayan ng kanyang anak. Malungkot nitong wika. Nako, wag mo kayong mag-alala. Ako ang bahala kay Danica. Sisiguraduhin kong magiging mabait na siya. Puno ng kumpiyansang sabi niya. Nagliwanag naman ang mukha ng kanyang kaharap. Nako, sana nga ineng. Halika na't ipapakilala kita sa mga kasamahan natin dito. Tulog pa ang alaga mo sa ganitong oras. Mamaya pang 3:30 ang gising. Tumango naman siya at muling sumunod sa matanda. Ipinakilala siya nito sa 2 pang makakasama nila roon. Ito si Diwata, cook natin. Ito naman si Tessie, labandera at lansyadora. At kapag walang ginagawa, natulong na rin sila sa paglilinis ng buong bahay. Pakilala sa kanya ni Manang Pilar sa 2 babaeng halos magkasing edad lang. Mas malaman lang ng kaunti si Diwata dahil siguro cook ito. Hi, welcome aboard. Pabirong wika ng 2. Hello, kinagagalak ko kayong makilala. 1 week. Ani Diwata habang nakatitig sa kanya. 2 days. Wika naman ni Tessie. Titig na titig din ito sa kanya. Alanganing napangiti si Alana. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Hay nako, bumalik na nga kayo sa mga trabaho ninyo. Saway ni Manang Pilar sa 2. Mabilis namang nagsigilo sa mga ito. Halatang takot sa matanda. Pagpasensyahan mo na rin ang 2 yon. Nagpupustahan kasi sila kung tatagal ka ba o hindi. Hinging paumanhin ito sa kanya. Napatango-tango siya. Sabihin niyo sa kanila forever ako mag-i-stay. Sinabayan pa yun ni Alana ng pagtawa. Nako, isa ka pang bata ka. Halika na, doon naman sa maid's quarter kita dadalhin. Nasaan pala mga gamit mo? Tanong nito. Napuna siguro nitong wala naman siyang dalang kahit na ano. Ipasasaglit ko na lang ho siguro sa tiyahin ko. 2 sakay lang naman ho ng jeep mula sa amin papunta dito. Paliwanag niya. Siniguro pa sa isip ni Alana na ite-text niya ang kanyang tiya mamaya. Nang araw ding yon, maagang umuwi si Devin sa kanila na hindi niya karaniwang ginagawa. Masyadong abala ang maghapon niya dahil sa nangyaring pagkasira ng ilang makina sa kanyang factory. Ang gusto naman niya ay makapagpahinga ng maaga at makasama ang anak. Ito na lang kasi ang kaisa-isahang taong nakapagpapasaya sa kanya. Kakain ka na ba? Bungad sa kanya ni Manang Pilar pagpasok niya sa main door ng kanyang bahay. Oho, si Danica ho. Tanong niya sabay tingin sa itaas kung nasaan ang silid ng anak. Nasa itaas. Kamusta naman ho ang bagong yaya niya? Binalingan ni Devin ang kausap. Huminga muna ito ng malalim bago sumagot. Ayon, nakatikim agad ng sample sa anak mo. Mabuti na lang at hindi malakas sa pagkakabagsak ni Alana. Abay, mantakin mo ba namang lagyan ng pulbos ang harapan ng kanyang pintuan? Ayon, nadulas ang pobre. Iiling-iling na kwento nito. Nakadaman ng pag-aalala sa kanyang dibdib si Devin. Sa anak at para kay Alana na hindi niya maunawaan kung bakit. Anong sabi? Palagay niyo ho ba ay tatagal? Tinitigan siya nito sa mga mata. Ano namang sasabihin ni Alana? Alangan namang umiyak. Pasuplad ang sagot ng matanda. Manang? Sanay na si Devin kay Manang Pilar.
Ito na rin kasi ang halos nagpalaki sa kanya at siyang naiwan sa kanyang tabi nang mag-migrate sa Amerika ang kanyang mga magulang. Pinasusunod na nga siya roon ng mga ito, pero naninindigan siyang manatili sa Pilipinas dahil narito ang kanyang buhay. Ano? Ano nga ho sa palagay ninyo? Tatagal ba si Alana? May halong inis na tanong niya rito. Minsan kasi suplada talaga ito si Manang. Matanda na rin kaya iniintindi na lang niya. Aba, bakit ba ako ang tinatanong mo, Devencio? Bakit hindi mo tanongin si Alana? Napahagod siya sa kanyang batok, kapag kasi naiinis ito kung ano-anong idinudugtong sa pangalan niya. Baka kailangan na talaga ni Danica ang buong atensyon mo. Maya-maya'y sabi pa ni Manang. Alam niyo, hindi ko magagawa yan. Sagot niya. Bukod sa pinatatakbo niyang kumpanya, marami ring taong umaasa roon. Yun ang hindi niya kayang bitiwan. Bakit ba tinatanong ang opinion ko? Diyan ka na nga't maghahayi na ako. Muling napahagod sa kanyang batok si Devin. Pagkatapos, iiling-iling siyang nagtungo sa itaas. Una niya munang sinilip ang kwarto ng kanyang anak. What the? Gulat niyang bulala sa nakita. Pakiramdam ni Devin ay humiwala yata ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Paano ba naman? Naabutan niyang patay lahat ng ilaw doon. Ang tanging sindi lamang ay isang flashlight na nakatutok sa mukha ni Alana habang balot na balot ang katawan nito ng puting kumot. Nagmukha tuloy itong multo sa danon. Daddy! Masaya siyang sinalubong ni Danica na noong mapasukan niya ay hagikik ng hagikik. Tila sayang-saya ito sa nakikitang itsura ng yaya. Sir, hindi naman magkaintindihan si Alana. Napatutok pa ang flashlight na hawak nito sa mukha niya. Will you turn that off? May kalakasang wika niya. Sorry sir, nagulat lang po ako. Dali-dali nitong pinatay ang flashlight. Dad, you're early! Sabi ni Danica na nakaaro na ang dalawang kamay sa kanya. Nagpapabuhat na ito. Ngumiti siya at binuhat ang anak. Because I want to see my princess awake and kiss her like this. Pinupog ni Devin ng halik ang mukha ng anak. Tawa naman to ng tawa. Daddy, stop! Nakikiliti po ako. I will if you say the magic word. Hinawakan naman ito ang magkabilang pisngi. I love you, Daddy. Anito sabay halik sa pisngi niya. Iyakap naman niya ang anak. I love you too, my princess. Bulong niya rito, saktong napatingin kay Alana. Nakatitig lang naman ito sa kanya na may ngiti sa mga labi. Muli natigilan na naman si Devin. May kakaiba kasi talaga sa babae na hindi niya maipaliwanag. Something that made his heart flutter a bit. Sir? Ipinilig niya ang ulo. Kumain na ba si Danica? Pasubladong tanong niya rito at pilit na nilalabanan ang kakaibang damdaming umuusbong sa dibdib. Tumango ito. Opo sir, kanina pa. Ganun ba? Tiningnan niya ang anak. Maliligo lang si Daddy at kakain, tapos tatabihan na kita rito. Ayos ba yun? Sige po, Daddy. Hintay lang po kita dito. Alright. Pagkatapos nga niyang maligo at kumain ay bumalik siya sa silid ni Danica. Hinihintay na siya roon ng anak. Ako nang bahala rito. Sabi niya kay Alana. Sige sir, bababa na ho ako. Good night, Danica. Nakangiting paalam pa nito sa anak niya. Good night, Yaya. Good night, sir. Uwi ka pa rito sa kanya bago lumabas. Pakunwang kinunutan niya ito ng noo habang sinusundan ng tingin, bago nahiga sa tabi ni Danica. Kung ano man ang ginagawa nito sa kanyang sistema, maiging isang tabi na niya yon habang maaga pa, dahil maraming bagay ang dapat niyang unahin. Samantala, nag-uunat na bumaba ng hagdanan si Alana. Mabuti naman at maaga ako makakapagpahinga. Anya sa sarili. Paano kasi, mula nang magising si Danica kanina, wala itong tigil sa kauutos ng kung ano-ano sa kanya. Hindi rin ito pumipirmi sa isang tabi. Daig pa nito ang nakalaklak ng 1 toneladang asukal sa pagka-hyper. Pati mga paso sa garden ay pinabuhat sa kanya. Napagtripan pa siya nito kaya sumasakit din ang pang-upo niya. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit nilalayasan si Danica ng kanyang mga yaya. Pero hindi ko siya susukuan. Hindi. Determinadong wika ni Alana sa sarili. Dumiretso siya sa silid nila ni Manang Pilar.
Hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa nakikitang itsura niyon. Pareho kasi silang may katamtamang laki ng kama at may sari-sariling cabinet na lagayan ng mga damit. May sarili ring banyo sa malaking silid. Iba talaga kapag mayayaman, kahit katulong parang nasa hotel. Bulong niya sa sarili dahil tulog na si Manang Pilar. Kumuha siya ng damit sa mga dinala ng Tia Wilma niya kanina. Mabuti na lang at pinayagan siya kanina ni Manang Pilar na sumaglit sa may labasan ng subdivision na yon. Hindi naman kasi nagpapapasok doon ng kung sino-sino. Pagkatapos niyang maglinis ng katawan, natulog na siya. Kinabukasan, hindi pa yata sumisikat ang araw sa silangan ay gising na siya. Medyo namamahay kasi siya. Lumabas siya at nagpunta sa kusina. Tulog pa yata si Diwata at Tessie. Anya sa sarili. Naisipan niyang maglinis muna habang hinihintay na magising si Danica. Bitbit ang feather duster ay nagtungo siya sa sala. Hindi na niya binuksan ang malaking ilaw. Nakadim lang dahil kita pa naman niya ang alikabok. Pahamham pa siya nang mapatingin sa labas, sa may bandang veranda. Nakakita siya roon ng malaking anino na may hawak na kung ano. Nabitiwan niya ang feather duster. Kapre! Malakas niyang wika na eksakto namang bumukas ang pintuan ng veranda. Sa takot, dinampot niya ang suot ng sapatos, katerno ng uniforme niyang suot at binato yun sa may pintuan. Sa pulang kapreng pumasok doon. Ow! Who the hell is that? Sandaling natigilan si Alana. Sir? Nauutal ng wika niya at inaninag mabuti ang nagsalita. Sino pa ba sa akala mo? Pasupladong wika nito. Naku sir, ayos na ho ba kayo? Akala ko ho kapre. Agad niya itong nilapitan. Basa ang buong katawan nito habang hawak ang isang tuwalya sa kamay. Muntik pang tumulo ang kanyang laway dahil sa magad ng katawan nitong nakahantad sa kanya. Kahit dim light ang paligid, hindi nakaligtas sa kanya ang masarap na pandesal nito. Lord, bakit ba naman kasi ganito kagwapo si sir? At ang aga-aga pa, wala pa ho akong almusal. Wika niya sa sarili. Kapre? At saan ka naman makakakita ng kapre dito sa lungsod? Iisang linya ang mga kilay na tanong nito. Ikaw wala na ha. Hindi pa kita nakakausap tungkol sa naabutan ko kagabi sa kwarto ni Danica. Huwag mo nga turuan ng anak ko ng kung ano-ano. Alam mo namang hiling ng mga bata na gayahin ng matatanda. Kaya pala magkaugali kayo. Pabulong niyang sagot. Anong sabi mo? Singhal nitong lalong nalukot ang noo. Umiling siya. Wala ho. Pasensya na ho ulit, sir. Bakit bang aga-aga mong nagising? Mamaya pang gising ni Danica, mga 6:30. Namamahay ho ako, hindi makatulog, ganun. Mas lalong nalingkit ang mga mata nitong singkit na sadya. Alam ko ang ibig sabihin nun. Ano naman palagay mo sa akin? Wala na ho akong sinabi, sir. Huminga ito ng malalim, halatang nagtitimpi. Para namang ewan si Alana na nakadama pa ng kasiyahan. Ang sarap kasing asarin ng lalaki. Ang bilis mapikon. Okay, fine. Kung wala kang magawa, pagtimpla mo muna ako ng kape. Dalhin mo sa silid ko sa itaas. Anito saka siya iniwanan. Nakangiti sinundan naman niya ito ng tingin bago sumunod sa iniuutos nito. Pagkatapos niyang magtimpla ng kape ay agad rin siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Sir? Kumatok siya. Wala namang sumagot. Sir? Mas nalakasan pa ni Alana ang boses niya. Pero wala pa ring tugon mula sa loob. Nasaan na kaya yun? Lalamig tong kape niya. Tiningnan pa niya ang hawak. Pagkuway ang seradura. Unti-unti niyang pinihit yun. Bukas naman pala. Okay lang naman sigurong pumasok. Pagpasok sa loob ng kwarto, bukas na bukas ang lahat ng ilaw roon. Kaya agad napadako ang mga mata niya sa king-size bed na naroon. Wala roon si Devin. Nasaan ba yun? Baka naman nasa kwarto ni Danica. Lalabas na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Iniluan niyon ang tumutulo pa sa tubig na boss niya. Nakatapis lang ito ng tuwalya hanggang bewang. Ay, magungma ba to? Wala sa sariling wika niya sabay lunok. Tutok na tutok ang mga mata niya sa namumutok nitong abs at V-line shape na katawan. Ship, kanin na lang ang kulang, my lord. Impit niyang wika sa sarili. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo riyan? Ilapag mo na lang sa bedside table ang kape ko.
Baliwalang wika nito saka tinungo ang walk-in closet nito. Opo, Hercules. Hininaan ni Alana ang huling sinabi para hindi nito marinig. Kamuntik pang magsalabid ang mga panga niya dahil sa pagtingin-tingin sa kinaroroonan nito. Bakit ba naman kasi ang hot ng amo niya? Hindi tuloy niya mapigilan ang pagkabog ng dibdib. Itigil mo na yan, Alana ha. Masasaktan ka lang sa huli. May asawa na yan. Saway niya sa sarili. Hindi pa naman niya na itatanong kay Manang Pilar kung nasaan ang asawa ng lalaki dahil nahihiya siya. Pero nasisiguro naman niyang buhay pa ito at maganda. Nakita niya kasi sa photo album ni Danica sa kwarto nito na kasama ang babae. Dali-daling lumabas ng silid ni Devin si Alana. Baka kasi magkasala siya kung hindi niya gagawin yon. Si Devin naman ay hindi mapigilan ng mapangiti. Ang kakaibang mga hirit ni Alana ay tila bumubuhay sa dati niyang katauhan. Masayahin, palangiti, mga katauhang matagal na niyang nilimot. Ang gwapong mukhang to, kapre, ha? Komento niya habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Hank na kapre, pwede pa. Ngumiti siyang muli kasabay ng pag-iling. Mababalo yata ako dahil sa babaeng yun. Napakadaldal na, napakapilya pa kung makatingin. Wika pa niya sabay itinuloy ang pagbibihis. Lagi niyang nahuhuli ang panunuri nito sa mukha niya at katawan. Hindi na lang niya pinapansin. Isa pa ay naaaliw siya sa babae kapag lihim itong humahanga sa physical appearance niya. Para bang ang gaan ng buhay para rito. Nakakahawa ang personalidad nito, pati pagiging masayahin at makulit nito. Sa kabilang banda naman, tumuloy si Alana sa kwarto ni Danica. Ngunit nakalimutan niya ang isang ugali nito, ang pagkapilya na mas malala pa sa kanya. Kakaiba kasi ang trip ng bata. Ginagawang laro ang mga bagay na alam nitong makakasakit sa mas matanda rito. Marahil paraan rin yun ni Danica para umalis agad ang mga nagiging yaya nito. Pero hindi naman siya mahinang babae, kaya alam niyang kaya niyang sakyan ang trip nito hanggang sa ito ang magsawa at maging maamo sa kanya. Diyos niya, Maribar! Napahawak siya sa dibdib nang makita ang itsura nito. Yun ang itsura niya kagabi na nadatnan ni Devin. Ginaya agad nito. Tama ang ama nito. Ginagaya ng bata ang ginagawa ng matatanda. You like it, Yaya? Humahagik-hik na tanong nito. Pinatay sindi pa nito ang flashlight. Napailing siya at hindi na lamang ito pinansin. Halika na, maligo ka na. Kanina ka pa bang gising at naglalaro ka na agad ng ganyan? You don't like it? Nangonot pa ng husto ang noon nito. Mas lalo tuloy itong nakamukha ng ama. I like it, syempre. Pilit ang ngiting sang-ayon ni Alana. Nasa stage pa siya na pinaaamo ang alaga. Kailangan, good shot siya palagi. Alright, we're doing something new later. Maybe you're scared. Takot ka siguro sa ghost. Oo, kaya huwag na yun ang laruin mo. Sakay niya sa sinabi nito. Ano palang susunod mong play? Secret! Kinindatan pa siya nito. Kinabahan siya bigla. Baka may plano na itong mas matindi para mapalaya siya. Kung ano man yan, sana masaya tayo pareho. Tumango ito. Of course, Yaya! Hindi na nagsalita pa si Alana. Pinaliguan na lang niya ang alaga at pagkatapos ay binihisan ng uniforme nito. Grade 1 na kasi ito at ang sabi sa kanya ni Manang Pilar, babantayan niya raw ito hanggang sa matapos ang klase. May allowance naman daw siya kaya hindi na siya nagreklamo pa. Pagkatapos liguan si Danica, binihisan niya ito. Saka pa lang sila sabay na bumabang dalawa para mag-agahan. Nadatnan nila si Devin na nasa hapag na. Daddy, sabi ng teacher ko punta raw kayo sa school namin. First Friday next month. Ani Danica sa amang tutok na tutok ang atensyon sa pagkain. Nilingon nito ang anak. Bakit naman daw? Nakibit na mga balikat si Danica. Hindi ko rin po alam. Okay, basta for my princess, pupunta ako. Talaga, Daddy? Nagliwanag ang mukha ni Danica. Yes, at ihahatid rin kita sa school ngayon. Nakangiting sinubuan pa ni Devin ng pagkain ng anak. Tahimik lang namang nakamasid sa mag-ama si Alana. Napansin niyang parang ibang tao ang kanyang amo kapag kaharap ang anak nito. Masaya to. Wala ang pangungunot ng noo, at mas lalo itong gumwapo sa ganoong itsura.
Masasabi niyang mabait itong ama. Lalo tuloy siyang na-curious kung mabait din kaya itong asawa. Pagkatapos kumain ng mag-ama, dumiretso sila sa school. Maghapong nag-aabang doon si Alana. Bali wala sa kanyang inip, basta may allowance siya, na sobra-sobra pa sa pangkain niya sa ilang oras na paghihintay. Meron naman siyang nakakausap na kapwa-yaya sa waiting area ng private school. Pagsapit ng hapon, pag-uwi nila sa mansyon ni Danica, agad itong may inutos sa kanya. Yaya Alana, pakikuha nga po ng gamit ko sa attic. Kailangan ko kasi yun sa school eh. Sige, anong gamit yon? In fairness naman sa bata, kahit medyo pili at maldita, nagpupo at opo ito sa mas matanda dito. Naririnig niya rin itong ganoon makipag-usap sa mga kasama niya sa mansyon. Costume po yun na pang princess, kulay blue. Okay, dito ka lang ha. Naroon kasi sila sa silid nito. Nagtungo si Alana sa attic at hinanap ang damit na pinapahanap sa kanya ni Danica. Subalit na baliktad na yata niya lahat ng kahon ay wala pa rin siyang makita. Madilim na rin sa labas. Baka naman wala rito, sabi niya sa sarili. Lalabas na sana siya nang hindi niya mabuksan ang pinto. Kinatok niya yun ng malakas. Danica! Manang Pilar! Diwata! Tessie! Narito ako! Malakas niyang sigaw pero wala siyang narinig sa labas. Inulit niya Alana ang pagtawag. Ngunit hanggang sa mapaos siya ay wala namang dumating doon. Siguro may 3 oras na siyang nakakulong doon nang makarinig ng mga yabag. Tulong! Narito ako! Sinundan niya yon ng paghampas sa pinto. Alana! Alana, ineng! Manang Pilar, nandito ho ako! Nako! Narinig niya ang pagkalansing ng mga susi. Nang bumukas ang pinto ng attic, agad niyang niyakap ang taong naroon sa pag-aakalang si Manang Pilar yon. Salamat ho, Manang. Salamat ho. Nanginginig ang tinig na wika niya. Medyo malamig kasi sa attic at hindi gumagana ang ilaw roon. Pukaw ng isang tikhim. Nabigla si Alana at biglang kumuwala sa kayakap. Noon niya lang napagtantong ang amo niya yon. Salubong na ang mga kilay nito. Next time, magsasabi ka kung saan ka pupunta para hindi nag-aalala ang mga tao sa bahay na to. Yun lang at tinalikuran na siya ng lalaki. Lumapit naman sa kanya si Manang Pilar. Ay, sobra na talaga yang si Danica. Kay bata-bata pa ay napakamaldita na. Wika nito habang inaakay siya palabas ng madilim na silid. Ano ang ibig niyong sabihin? Alam namin na siyang may dahilan kung bakit ka nalak dyan sa loob ng attic. Gawain niya yan sa mga nakaraan niyang yaya para layasan siya. Buti na lang kamot na isipan kang hanapin ni Dewata kanina habang naghahaponan kami. Kaya nalaman naming wala ka sa kwarto ni Danica. Hanggang sa dumating na si Devin. Naisip agad niyang narito ka. Napatango na lang siya at hindi na sumagot pa. Kahit na ganoon ang inabot niya, determinado pa rin siyang pabaitin ng alaga. Kaya sa halip na bumaba, sa silid ng alaga siya tumuloy. Naabutan niya itong nanonood sa iPad nito. Danica, lumapit siya rito. Tiningnan niya kung ano pinanonood nito. Nakita niyang drawing tutorial yun ng butterfly. Napangiti si Alana. Turuan kita, gusto mo? Magaling ako mag-drawing. Alangan itong lumingon sa kanya. Hindi ko po galit. Tanong nito. Hindi, bakit naman ako magagalit? Naglalaro lang naman tayo ng tagu-taguan. Kumibot ang labi nito. Sorry po. Wala yon. Basta wag mo nalang uulitin, okay? Tumango ito. Promise po. Okay. Halika, turuan na kitang mag-drawing yung pinapanood mo. Naiintindihan niyang bata pa si Danica. Kailangan ba talaga nito ng taong gagabay nito at magsasabi kung tama o mali ang ginagawa nito. Mahal na mahal ito ng amo niya, kaya siguro hirap din itong pagsabihan ng anak. Marahil ang ina naman nito ay abala sa kung anong trabaho kaya wala. Napabuntong hininga naman si Devin habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Kanina pa siya roon sa labas ng silid ni Danica dahil akala niya ay mag-isa pa rin ito roon. Akala rin kasi niya ay bumaba na si Alana, pero nagkamali pala siya. Mas inuna nitong puntahan ng alaga kaysa mag-run kina Manang Pilar na gaya ng ginagawa ng mga nakaraang yaya ng bata. Nahahabag din siya sa sinapit nito kay Danica at sa determinasyong pinakikita ng babae na dagdagan ng paghanga niya rito.
Ang ikinatatakot niya kung saan yun nahahantong. Aminado siyang magaan ang loob niya sa dalaga. Masungit man siya rito, pero dala lamang yun ng stress sa negosyo, kaya nasusungitan niya ito minsan. Bumaba si Devin sa kanyang opisina at doon nag-isip-isip. Inabot na yata siya ng 9:00 nang marinig niya ang pagbaba ni Alana. Hinayaan niya kasing bukas ang pintuan ng library na ginawa na rin niyang opisina niya sa mansyon. Alana, Tawag niya rito. Sir? Sumungaw ang ulo ng babae sa pinto. you forgot to sign the contract. Ay, oo nga pala, sir. Dali-dali itong lumapit sa may lamesa niya at naupo sa upuang nasa harap niyon kahit hindi pa naman niya ito inaalok. Here. Iniabot niya rito ang folder na kahapon pa niya bitbit. Tinanggap naman yun ng babae. What do you think? Tanong niya rito matapos nitong pasadahan ng basa ang kontrata. Nag-angat ito ng ulo mula sa pagkakayuko. Nagtama ang kanilang mga mata at hindi niya mapigilan ang malakas na pagpintig ng puso. Sir? Untag nito. Tumikhim siya. Ang ibig kong sabihin, ano sa palagay mo ang masasabi mo kay Danica? Wika niya. Yun po ba? Mabait naman po siya, sir. Yung totoo wala na. Hindi naman ako magagalit eh. Kilala ko ang anak ko. At alam ko rin ang reklamo sa kanya ng mga nagdaan niyang mga yaya. Sir, alam niyo naman ho siguro ang ugali ng anak niyo. Sabi niyo nga po, kilala niyo siya. Pero kaya ko naman hong tiisin. Isa pa, ganun talaga po kapag bata. Minor lang naman ho ang kapilihan niya sa akin. Kaya pang tiisin. Kagaya na lang ho ng kapatid kong si Aris. Super kulit ho nun ng mga bata pa kami. Pero napatino ko naman. Kwento nito. Sana ganun din si Danica. Wala sa loob niyang wika. Naku sir, wag na ho kayong mag-alala. Ako na bahala sa kanya. Bigyan niyo lamang ako ng ilan pang linggo at magiging komportable din siya sa akin. Tumango siya. May iba nga tayo. Bakit ba naisipan mong pumasok ng maging yaya? Napatitig sa kanya si Alana sabay kamot sa ulo. Interview na ba to, sir? Itutuloy na po ba natin ang naudot kong interview doon sa opisina niyo? Tumango siya. Ang totoo niyan, janitress ho talagang inia-apply ko sa kumpanya niyo. Kaso mas malaking sahod dito at libre pa. Kaya pinatos ko na kahit na may pagkamasungit kayo nung unang beses tayong magkita. Nagulat nga ako at ginawa niyo akong yaya ng anak niyo. Pero ayos na rin. Anong sabi mo? Masungit? Ako? Oo sir. Subukan niyo kayang umiti. Baka sakali rin na makatulong yan kay Danica. Alam niyo, kung ano nakikita ng bata sa matanda, ginagaya rin nila. Kayo ang may sabi niyan sa akin, di ba sir? Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ako ba'y pinaglululoko mo, Alana? Mababali ang leeg na umiling to. Hindi ho sir, totoo ho yun. Masamang magsinungaling, di ba? Kaya nagsabi po ako ng totoo. Ewan, bakit ba napunta sa akin ang usapan ikaw ang tinatanong ko? Malay ko sir, sinagot ko lang naman ang tanong mo. Sagot nitong ikinurup-kurup pa ang mga mata. Napailing na lang siya. Bakit mo naman kailangan ng malaking pera? Patuloy na pagtatanong niya. Kasi ho, pang tuition ng kapatid ko. Wala na ho kasi kaming mga magulang. Hikahos din naman ho ang tiyahin namin na kumukup sa aming magkapatid. Kaya kailangan ko magbanat ng buto. Saka para makatulong din ho kay tiya. Sandaling natigilan si Devin. Ganun ba? Oo, sir. Kaya kailangan kong kumayod para kahit man lang ang kapatid ko makatapos. Yung kapilyahan po ni Danica, wala sang kalingkingan ng mga hirap na pinagdaanan ko sa buhay. Kaya wag po kayo mag-alala, hindi ko siya susukuan. Hindi na siya nagtanong pa. Mas lalo lang kasing nadadagdagan ang paghanga niya sa babae sa paglalim ng pagkakakilala niya rito. Kaya siguro ganoon ito kadeterminadong paamuhin si Danica. Kailangan na kailangan ito ng trabaho. Matuling lumipas sa mga araw. Halos mag-iisang buwan na rin si Alana kay na Devin. Hindi na kagaya ng dati si Danica, bagamat hindi pa rin maiwasan ang pagiging pilya nito. Yaya! Tawag nito habang naroon sila sa may lawn. Hinayaan niya itong maglaro habang siya ay nagdidilig ng mga halaman. Bakit Danica? Nilapitan ni Alana ang alaga, ngunit saglit din siyang napatigil nang bigla na lang siyang batuhin ito ng putik. Tawa ng tawa si Danica habang nakatingin sa kanya. Ang puti niyang uniforme naging putim. Ngumiti siya.
Hay, salamat. Makakaligo na rin ako sa wakas. Walang sabi-sabing binasa niya ang sarili mula sa hawak na garden hose. You should not shower here. Bawal. Nakangusang wika ng bata pero titig na titig naman sa kanya. Bawal ba talaga? O gusto mo ring maligo? Hindi ito sumagot. Nakatitig lang ito sa kanya. Halika na. Total, puro puti ka na rin lang. Para mamaya magbabanlaw ka na lang sa loob. Baka po magalit si Daddy. Bantulot nitong sagot. Paano magagalit ang daddy mo? Wala naman siya rito. Hindi rin kita isusumbong. Secret lang natin to. At kapag naligo ka rin, tuloy ang laro natin ng camping-campingan mamaya. Ang putik mo, oh. Nakangiting panghihikayat pa niya rito. Talaga po? Oo. Ano, game ka na? Sige po. Nauwi silang dalawa sa masayang panliligo. Subalit, naputol yon nang may humila sa hose na hawak ni Alana. And what do you think you're doing? Tanong na barito nung tinig sa kanilang likuran. Daddy! Parang nanigas sa kanyang kinatatayuan si Alana. Dahan-dahan siyang lumingon sa tabi niya. Kahit nanlalabo ang salamin dahil sa tubig, kitang-kita naman niya ang pagsasalubong ng mga kilay nito. Patay. Huli ka, Balbon. Sir, kayo pala. Alanganin siyang umiti rito. Anong sir kayo pala? Anong ginagawa niyo't naliligo kayo rito ng ganitong oras? Hindi mo ba alam na mag-aalas 5 na? At hindi mo rin ba alam na baka magkasakit si Danica? Sir, hindi naman po siguro. Saka minsan lang naman ho. Masaya naman pati si Danica. Katwiran niya. Heto na naman po siya sa kanyang pagsusungit, Lord. Sigaw niya sa isip habang nakatingin sa gwapong mukha ng among masungit. Yaya is right, Daddy. Masarap po pala maligo dito habang nagpe-play. Also, I was so dirty from the mud. Manang Pilar will get mad if I dirty the floor. She's also kawawa to clean my mess. Kaya I clean up here instead and shower in the garden with Yaya Alana. It was fun. Sang-ayon naman ni Danica nang initian pa si Alana. Kahit na, princess. Alam mo namang ayaw ko na nagkakasakit ka. Masuyo na ang tinig na yon ni Devin. Parang hindi ito galit kani-kanina lamang. Sala sa init, sala sa lamig talaga ang isang to. Bulong ni Alana. Naniningkit naman ang mga matang nilingon siya ni Devin. Ngumiti siya rito. Sorry sir, sa susunod magpapaalam na ho kami. Sabi niya. Magpapaalam? Hindi ba dapat ang sinasabi mo hindi na ito mauulit, Alana? Sige sir, sa swimming pool na lang kami liligo sa susunod. Hindi na ho dito. Hindi pa tatalong hirit niya. Sige na po, Daddy, please. Nakikiusap namang wika ni Danica sa ama. Sandali munang nag-isip ang lalaki. Alright, but make sure na hindi ganitong oras kayo liligo at magpa-play ng water, okay? I'm just worried you'll get sick. Yay! We will po, Daddy. Nagtatalon si Danica sa tuwa. Napangiti naman ng malapad si Alana. Salamat, sir. Sige na, ako na bahalang mag-ayos kay Danica. At pwede ba, ayusin mo nga sarili mo, Alana? Napakunot ang noo niya. Bakit, sir? May dumi ba ako sa mukha? Naghilamos na ako kanina. Ewan ko sa'yo. Tara na sa loob, Danica. Sa banyo ka na magtuloy maligo. Kinapitan nito sa kamay ang anak. Inihatid pa ng tingin ni Alana ang mag-ama bago tiningnan ng sarili. Nanlaki ang mga mata niya. Shit, para pala akong bold star. Bulalas niya. Bakat na bakat kasi ang panloob niya sa uniforme. Naku, Alana, ang galing-galing mo pang sumagot kanina. Hindi mo alam na kabilad na pala ang katawan mo. Kaya pala parang umiiwas si Sir Sungit ng tingin lagi sa akin. Diyos ko naman pala ang ayos ko. Mabilis ang mga hakbang na bumalik siya sa silid nila ni Manang Pilar at nagbihis matapos mag-shower sa banyo. Mabuti na lang talaga malabong mga mata ko. Hindi ko nakita ang reaksyon ni Sir. Pero hindi naman masama ah. Umikot pa si Alana sa harap ng salamin. Maganda naman ako at sexy. Bagay kami ah. Natigil siya nang maintindihan ng kanyang mga sinasabi. Nako, ang bad ko. Pinapantasya ko si Sir. Taken na yun, Alana. Saka hindi yun magkakagusto sa isang yaya lang. Ilusyonada ka. Kontra niya sa sarili. Biyernes, sumapit na ang araw ng performance ni Danica sa school. Hindi talaga nito sinabi sa ama,
dahil gusto raw nitong i-surprise ang daddy nito. Gift daw nito yun sa ama dahil Father's Day na sa darating na linggo. Yaya, nasan po si daddy? Tanong ni Danica kay Alana habang patingin-tingin ito sa may pintuan ng auditorium ng school nila. Halata ang lungkot sa mga mata nito dahil halos lahat ng mga kaklase nito ay nag-perform na. Huwag ka mag-alala, darating yun. Sandali, tatawagan ko muna. Dito ka lang ha? Tumango ito. Napangiti naman siya. Pumabait na kasi si Danica sa kanya. Hindi na rin siya nito madalas sungitan at pagmalditahan. O mas tamang sabihin na close na silang dalawa. Nagpatulong pa nga ito sa kanya kung paano mag-perform sa stage. Lumabas si Alana at dinukot sa suot na uniforme ang cellphone niyang Nokia 3310. Yun lang kasi ang kaya ng budget niya. Nakailang dial si Alana pero hindi naman sumasagot si Devin. Nasaan na ba si Sir? Baka mamaya nito umiyak si Danica. Sumili pa si Alana sa entrance, pero ni anino ng among lalaki ay wala. Nang lingunin niya si Danica, nakayuko ito sa kinauupuan. Huminga siya ng malalim bago lumapit dito. Medyo traffic lang daw. Pagsisinungaling niya. Hay, baka hindi na po siya umabot, Yaya. Malungkot nitong wika. Sus, ano ka ba naman? Aabot syempre yun. Nagsabi naman siyang darating, hindi ba? Pinasigla ni Alana ng tinig. Ayaw niyang madisappoint ang alaga sa araw na yon. Subalit hanggang sa tawagin na si Danica ng teacher nito ay wala pa rin ang kanyang amo. Sa isip niya ay ilang beses na niyang tiniris ang lalaki. Pangako ng pangako, hindi naman pala tutupad. Baka mamaya mas tumindi pa ang ugali ni Danica dahil sa kanya. Bubulong-bulong na wika ni Alana sa sarili, saka tiningnan si Danica na nasa unahan na. Smile lang baby, smile! Pag-cheer niya rito. Gustuhin man niya itong videohan ay wala naman siyang Android na cellphone. Pilit namang umiti si Danica. Saka kinuha ang mikropono sa teacher nito. Tumingin ito sa mga naroon sa auditorium. Pagkuway sa kanya. Malapad naman ang ngiting iginawad niya rito. Lumingon si Danica sa pinto. Subalit mas lalo lang itong nalungkot na walang Devin na nakita roon. Naku, ginigigil mo talaga ako, sir. Inis na wika ni Alana sa sarili. Sige na, Danica, pwede ka nang magsimula. Hikayat ng guro nito. Huminga ng malalim si Danica. Muling gumawi ang mga mata nito sa pinto na sinundan naman niya. Nawala ang inis na kanyang nadarama. Napalitan niyo ng kasiyahan kasama ang kilig. Bakit ba naman hindi? Napakagwapo ng sir niya. Nakasuot ito ng itim na salamin at unti-unti yung hinubad. Sabay ngiti ng malapad. Para tuloy may mga hayop na nagkagulo sa dibdib niya at kumabog yun ng napakabilis. Para po ito sa aking daddy. Simula ni Danica na ikanalingon ni Alana sa unahan. Malapad na itong nakangiti. Ang akin pong daddy ay mabait at mapagmahal. Siya po ang aking superhero. Kaya kahit na kailan, hindi ko po siya ipagpapalit sa kahit na kanino. At nagsimula na itong kumanta. Sorry, I'm late. Napapitlag si Alana nang marinig ang napakasexing tinig ng kanyang amo. Hindi niya alam na naroon na rin pala ito sa tabi niya. Ayos lang, sir. Ang mahalaga ay nabot niyang mag-perform si Danica. Nakangiting sagot niya nang hindi ito nililingon. Baka kasi himatayin siya sa bilis ng pintig ng kanyang puso kapag ginawa niya yon. Medyo traffic eh. Paliwanag pa nito. Parang hindi naman. Bahagya niya itong nilingon. Pero mabilis din niyang ibinaling ang pansin sa unahan. Ha? Wala, sir. Panoorin na lang natin si Danica dahil pinaghandaan niya talaga to para isurpresa kayo. Hindi na umimik ang lalaki, ngunit ramdam niya kung paano siya nito titigan. Diyos ko naman, sir. Baka naman maging ice cream na akong tunaw niyan. Hindi pa ako ready sa ganito. Tili ni Alana sa isipan. Mabuti na rin lang at nag-focus na ang kanyang katabi sa panonood sa anak nito. Kung hindi, baka nga hinimatay na siya. Mabilis na natapos ang performance ni Danica. Agad itong pumunta sa kinaroroonan nila at yumakap sa ama. Daddy, nagustuhan mo po bang ginawa ko? Para po yun sa'yo. Surpresa ko po yun. Si Yayan tumulong sa akin. Kwento nito. Talaga, anak? Nilingon si Alana ng amo. Thank you. Walang anuman, sir. Kiming ngumiti siya rito.
Pagkatapos ng event sa school ay sabay-sabay na silang umuwi. Pero dinala muna ni Devin ang magyaya sa ice cream house. Habang nasa loob ng kanyang opisina si Devin sa mansyon, panay ang buntong hininga niya. Napapansin niya na sa loob ng 3 buwan, napalapit na talaga ng husto ang kanyang anak kay Alana. Madalas kapag nagkukwentuhan silang mag-ama, ang babae ang laging mukhang bibig ni Danica. Natutuwa naman siya sa kaalamang yun dahil sa wakas ay may nagtagal ng yaya rito. Yun nga lang dahil sa anak, mas nakikilala pa niya ang babae at mas lalo lang lumobo ang paghanga niya rito. Binitiwan niya ang basong may lamang whiskey na kanina pa hawak. Hindi siya umiinom kapag naroon sa kanila. Pero dahil bukod kay Alana, ginugulo na naman siya ng kanyang dating asawa. Katunayan, galing ito kanina sa office niya at hindi niya mapigilang balikan sa isip ang pagsasagutan nila. Sir, good morning. Aligagang bati sa kanya ni Rika pagpasok niya sa lobby ng building ng D&D Company. Good morning, Rika. Tagon niya sabay ngiti rito at nagsabay na silang maglakad patungo sa office niya. Dahil sa sinasabi ni Alana, sinanay na niya ang sarili sa paminsan-minsang pagngiti. Effective naman ngayon dahil parang mas gumaan ang pakiramdam niya. Ano mga schedule ko ngayon? Sir, napakamot to sa ulo. Napakunot ang noon niya. Noon niya napansin na may kakaiba sa ikinikilos ng sekretarya niya. What is it, Rika? Naging seryoso ang anyo niya. Miss Freya is here, sir. She's inside your office. Nauutal nitong tugon. Nag-isang linya ang kanyang mga kilay. Tumingin siya sa nakapinid na pintuan ng kanyang opisina pagkuway kay Rika. We will talk later. Pagkasabi niyon ay nagmarcha na papasok ng office si Devin. Naabutan niyang prenteng nakaupo sa visitor's chair ang kanyang dating asawa. Dire-diretso siya sa kanyang swivel chair. What are you doing here? Malamig na tanong niya kay Freya. Tumayo naman ang babae. Halatang lungkot sa mga mata nito. I want to fix your family. Walang ligoy na sagot nito. What? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Halos umapoy na ang mga mata niya habang nakatitig dito. Lumapit to sa kanya at sa kanyang pagkabigla, bigla itong lumuhod. Please honey, alam kong mahal mo pa ako. Alam kong mahal na mahal mo si Danica at gusto mong mabuo muli ang ating pamilya para sa kanya. Basag ang tinig na pakiusap nito. What do you think you're doing? Galit niyang wika. I am doing what is right and the best for our daughter. At ngayon mo pa talaga naisip yan? Sana noon mo pa yan naisip nang iwanan mo kami. Nang sabihin mo sa akin nasasakal ka na sa pag-uugali ko. Hinawakan ni Devin sa mga braso si Freya at pilit itong itinayo. Ikaw ang dahilan kaya nasira ang pamilya natin. Ikaw ang humiling na palayain kita. To which I did. Nakuha mo ang annulment na gusto mo. Tapos ngayon hihilingin mo sa akin tanggapin kang muli. Na para bang ganun lang kadali ang lahat? Dahil si Danica ang inaalala ko. Di sana noon mo pa yan naisip. Noong bago mo pa kami iwanan. Napahila mo sa kanyang mukha si Devin. 4 years, Freya. 4 years. And yet you never showed up to see my daughter. Anong klaseng ina ka? Nagsawa ka na ba sa wakas sa pagiging malaya at buhay dalaga? Kaya ngayon nanggugulo ka sa tahimik naming buhay? Sarkastikong sumbat niya rito. Matagal niyang kinimkim ang sama ng loob sa babae. Ngayon lang niya ulit na ilabas. Isa-isang malaglag ang mga luha sa magkabilang pisngi nito. Please, Devin. I'm begging you, please. Just give me one last chance. Matagal na natigilan si Devin at pinagmasdan ng babae sa pag-iyak nito. Noon pa nito ginagamit ang armas na yun sa kanya. Noon at ngayon, kasama ang anak nila. Just get out of my face, Freya. Wala ka ng pamilyang bubuuin. Matagal ka na namin kinalimutan. Mahinang wika niya. Matagal itong hindi sumagot. Saka siya tiningnan. Just think about our daughter, Devin. Yun ang huling salitang iniwan ni Freya sa kanya kanina na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan niya. Kaya naman nalilito na rin siya. Alam niya may karapatan ito sa anak nila, pero hindi na mangyayari ang gusto nito na mabuo sila. Hindi na niya ito mahal. Huminga siya ng malalim at binitiwan ng baso. Sa halip na magmuni-muni roon, pinuntahan niya si Danica sa kwarto nito.
Gusto niyang makausap ang anak. Akmang kakatok na sana si Devin nang marinig niya ang mahihinang hagikikan sa loob. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at sumungaw sa loob. "Don't worry, Yaya. Ako pong bahala sa'yo." Wika ni Danica na may kung anong ipinapahid sa mukha ni Alana. Nakatalikod ang babae sa kanya kaya hindi niya makita ang itsura nito. "Sigurado ka ha? Baka pangit yan." "Hindi po, Yaya. Promise, magaling po ako sa ganito." "Okay, may tiwala naman ako sa'yo." Hindi muna pumasok si Devin. Hinintay niya munang matapos ang dalawa sa ginagawa ng mga ito. "Ayan, maganda ka na po, Yaya." "Pero wait, may kulang pa po. Alisin mo na lang po ang tali ng buhok mo. Tapos ito." Inalis ni Danica ang suot na salamin ng babae. Ito na rin mismo ang naglugay sa kulot-kulot na buhok ni Alana. "Thank you, baby. Maganda ba talaga si Yaya?" "Opo naman. Look at the mirror." Pero tila nadama ng bata na may tao sa labas, kaya tumingin si Danica sa kinaroroonan ni Devin sabay ngiti. "May judge na tayo, Yaya. Daddy's here." "Ha?" Napalingon din si Alana sa kanya. Marahas naman siyang napabugan ng hangin sa dibdib, at literal na tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo. Alam ni Devin na may natatagong ganda si Alana noong una pa lang nakita niya rito. Pero hindi naman niya napaghandaan na maladyosa pala ito kapag naayusan. Nawala ang pagiging manang nito at ang natira na lamang ay isang sopistikadang babae. Para tuloy may pumaparada sa kanyang dibdib at panay ang tambol ng kanyang puso. "Daddy, maganda naman po, hindi ba?" Kuha ni Danica sa kanyang atensyon. At kung hindi nito yung ginawa, baka kanina pa natunaw sa kanyang mga titig si Alana. "Daddy!" Untag muli ni Danica. Oo, bagay naman." Sagot niyang mabilis na ibinaling sa anak ang atensyon. Kung hindi niya kasi gagawin yun, baka matulala na lang siya buong magdamag. "Thank you, sir." Wika naman ni Alana. At kung totoo ang nakikita niya, kinikilig ito. "Sige na, ako na bahala rito. Magpahinga ka na, Alana." Agad namang tumayo ang dalaga. Nabunggo pa siya nito dahil siguro hindi pa nito suot ang salamin. Mas lalo tuloy nagwala ang puso niya sa pagdidikit ng kanilang mga balat. "Stop right now, Devin. Marami ka pang problema." Saway niya sa sarili. Paglabas naman ng silid ni Danica, agad na napasandal si Alana sa pader upang umamot doon ng lakas. Hindi niya maipaliwanag ang saya at kilig na dala ng sinabi ni Devin kanina. Kung wala nga roon si Danica, malamang nagtitili na siya sa kilig. Masyado na rin ginugulo ni Devin ang kanyang sistema. Pakiramdam niya, wala na rin siyang lusot sa tinatawag ni Diwata at Tessie na Devin the Hot Devil. Paano? Totoo naman na kahit masungit ang lalaki, saksakan naman ito ng gwapo. Gwapong hindi niya pagsasawa ang titigan kailanman. "Ay, munggo!" Napatuwid sa kanyang pagkakatayo si Alana nang bumukas ang pinto ng silid ni Danica. "Ano pang ginagawa mo rito?" Kunat noong tanong ng lalaki. Wala sir. May lamok kasi akong nakita kanina na lumilipad. Hinuli ko. Dito kasi nagpunta. Nasaan na ba yun? Dahilan niya at inilingalinga ang ulo sa pader na kunwari may hinahanap na lamok. "Ang mabuti pa, matulog ka na." "Opo nga sir. Sabi ko nga ho, bababa na ako. Good night sir." Malalaki ang mga hakbang na pumanaog si Alana diretso sa silid nila ni Manang Pilar at nagpalit ng pantulog. Pagkatapos, nahiga siya sa kanyang kama. Nasisiguro na niya, laman na naman ng kanyang panaginip ang gwapong amo. At least kahit devil, wala namang sungay. Mabato lang. Humahagik-gik niyang turan sa may pikit. Kinabukasan, dahil sanay nang gumising ng maaga si Alana upang tumulong sa paglilinis ng mansyon, mabilis siyang bumangon. Nagtaka pa siya nang mapunang wala na rin sa higaan nito si Manang Pilar. Ay, baka mamamalengke sila ni Kuya Remy. Pumasok siya sa mansyon, dala ang walis at dustpan. Napakunot pa siya nang makitang bahagyang nakabukas ang library, pati na ang ilaw. Lumapit siya roon. Mas lalo siyang napuno ng kuryosidad nang marinig ang tinig ni Manang Pilar. Kausap nito ang amo niya. "Ano bang nangyayari sa'yo, Devencio?
Abay, ilang araw ko nang napupuna na palagi kang wala sa sarili. Tapos makikita kitang ganito. Ang aga pa para sa alak. Narinig ni Alana na litanya ni Manang Pilar sa lalaki. Kaunti lang naman ho, Manang. Sagot ng lalaki. Kaunti? Bakit ba? May problema ba sa opisina nyo? Dahil kung dito sa bahay, wala naman. Maayos na si Danica, na wala ng kapilyahan at kamalditahan. Kasundong-kasundo na niya si Alana. Walang narinig na tugon mula sa lalaki si Alana. Aalis na nga sana siya nang muling magsalita si Manang Pilar. Kung hindi ka magsasalita, mapipilitan akong tawagan ng mami at daddy mo para silang... She's back, Manang Pilar. Mahinang tugon ni Devin. Sino? Si Freya po. Gusto niyang makipagbalikan sa akin para kay Danica. Natahimik ang dalawang nasa loob. Siya naman ay kinabahan. Kilala niya sa pangalan si Freya. Ito ang dating asawa ni Devin. At hindi niya maunawaan kung bakit parang may kamay na dumaklot sa kanyang puso. Para yung pinipiga kaya hindi siya halos makahinga sa sakit. Anong desisyon mo kung ganon? Narinig niyang tanong ni Manang Pilar. Wala ho. Nalilito ako. Gusto kong mabuo ang pamilya namin para kay Danica. Pero baka masaktan lang ulit ang anak mo? Oho. Ayoko siyang maipit dito. Alam mo, mas mainam na siguraduhin mo nga muna ang lahat. Kung talagang para sa kabutihan ng anak niyo ang nais niya, walang problema. Pero kung hindi, mas mainam na wag na lang siyang magpakita pa rito kahit na kailan. May diin ang tinig na yon ng matanda. Saksi kasi ito sa pagkasira ng pamilya ng amo nila. Hindi na tinapos pa ni Alana ang pakikinig. Mabibigat ang mga hakbang na nagtungo siya sa labas ng bahay. Mas ninais na lang niya na magdilig dahil para siyang sinasakal sa loob ng bahay sa sakit na nadarama. Hindi naman siya umaasa na magustuhan ni Devin. Masaya pa nga siya kung sakasakaling mabuong muli ang pamilya nito dahil masigit naliligaya si Danica. Yun nga lang, nagkaroon na kasi ng kuwang sa puso niya ang lalaki. Kaya mula sa araw na yon, dapat na niyang pigilan ang sarili. Isang linggo pang matuling lumipas. Ilang beses pang kinausap si Devin ng dati niyang asawa. Hindi naman siya bingi para hindi ito pakinggan. Pero naroon pa rin ang takot sa puso niya. Daddy, sige na po please. Payagan niyo na po ako. Diyan lang naman po sa labas ng bahay eh. Pamimilit ni Danica sa kanya. Nagpapaalam itong magkakamping sa labas ng bahay nila. No, princess. Kapag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Mahinahong wika niya. Naroon silang dalawa sa kwarto niya. Naglambing kasing itong magpaturo sa kanya ng assignment na malugod naman niyang pinagbigyan, kahit na marami siyang dapat gawin sa opisina. Bakit nga po hindi pwede, Daddy? Kasi baka magkasakit ka. Balamok at uso ngayon ng dengue. Alam mo naman na ayaw kung nagkakasakit ka, hindi ba? Pero Daddy, maglalagay naman po ako ng lotion na pantakot sa mosquito. Tapos magsusuot po ako ng jacket at pajama. Katwiran nito. Napailing siya. Kapag ganoon itong mga twiran, akala niya tuloy si Alana ang kaharap niya. Masyado nang naging attached ang anak niya dito, na kahit ugali ay nakuha na rin ito. Danica, huwag matigas ang ulo, okay? Minsan lang naman po eh. Ilang beses ko na kayo niyaya nun pero ayaw niyo po. Pangongonsensya pa nito. Napahagod siya sa noo. Let's just stop this conversation and continue doing your assignments, okay? No, I like to go on a camping. At pagkasabi niyon ay padabugtong tumayo. Sakto namang bumukas ang pinto at iniluwan niyon si Alana na may dalang snacks. Muntik pa itong mabundol ni Danica sa pagmamadali nitong makaalis. Ano pong nangyari, sir? Nagtatakang tanong ni Alana sa kanya. Hinabol pa nito ng tingin ng alaga. This is all your fault. Galit niyang wika at parang mangangain ng tao na tumayo. Dito niya naibunton ang lahat ng galit at inis na ilang linggo na rin niyang kinikimkim at nagpapahirap sa kanya. Sir, bakit naman ho naging kasalanan ko? Kadarating ko lang naman. At nangangatwiran ka pa talaga. Naningkit ang mga mata nito. Dahil hindi ko naman ho talaga alam ang nangyari.
Kayong magkasama dito tapos akong sisisihin nyo. Yan. Ikaw talaga may problema. Aba sir, sumusobra naman na yata ho kayo sa pamibintang nyo. Hindi na ho yan nakakatuwa. Talagang hindi. Dahil nagkagaya ni Danica ang ugali mo na mahilig sumagot at makipagdebate. Hindi ko ho tinuturuan si Danica ng masamang ugali. Nakikipagdebate siguro siya sa inyo dahil alam niya na wala naman siyang ginagawang mali. Bata lang po siya. Natural sa kanya ng mga tuwiran lalo na kung sumusobra kayo sa paghihigpit sa kanya. Wala siyang kalaro dito. Kaya sana naman kapag may hiniling siya sa inyo na kailangan ng approval at atensyon nyo, pagbigyan nyo rin minsan. Whatever. Pagsuko niya. Tinabig niya si Alana at kaagad na sinundan ng anak sa silid nito. Naiwan naman si Alana na tulala. Sa kulang-kulang 4 na buwan niya roon, noon lang sila nagkasagutan ng amo niya. At kahit hindi niya aminin, nasaktan pa rin siya lalo na't iniinda pa rin niya ang nalamang pagbabalik ng dating asawa nito. Naikwento sa kanya dati ni Diwata na binata si Devin at Arnold, kaya nagkaroon siya ng tuwa sa puso, lalo na noong naging mabait na to sa kanya. Pero akala lang pala niya ay magkakasundo na rin silang dalawa. Pero hindi pala. Hinuhusgahan pala nito ang ugali niya nang hindi niya nalalaman. Alam ko namang makulit ako at sumasagot. Pero inilulugar ko naman. Dahil kung hindi ko gagawin yun, ako naman ang maaagrabyado. Hindi naman yata yun tama na porket amo ko siya, ganun na lang. Sisigaw-sigawan niya na lang ako. Humanap na siya ng ibang yaya ngayon pa lang. Padarang niyang pinahiran ang nabasang pisngi. Hindi niya namalaya na umiiyak na pala siya. Pwisit na lalaking yun. Akala mo kung sino. Nagmamadaling bumaba ng hagdan si Alana. Iniwan na lang niya basta sa kusina ang bitbit na tray at dumiretso sa kwarto nila ni Manang Pilar. Binuksan niya ang kanyang cabinet at inilabas doon ang kanyang mga gamit. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Manang Pilar na kalalabas lang ng banyo. Uuwi na ho sa amin. Sagot niya. Matatag ang loob niya. Pero may mga araw na nagiging balat sibuyas siya, kagaya ng araw na yon. Ha? Bakit? Basta ho. Inaway ka ba ni Danica? May ginawa na naman ba siya sa'yo? Umiling siya. Anong dahilan? Ayos naman kayong dalawa. Ikaw nga lang ang nagbatinong sa batang yun. Pasalampak siyang naupo sa ibabaw ng kanyang kama. Suminghot-singhot pa siya dahil dama niyang maiiyak na naman siya at ayaw naman niyang pag-alalahanin pa ang matandang kaharap. Itinuring na rin kasi niya itong parang nanay niya. Si Sir Ho kasi... Namiwang ito. At ano na namang ginawa sa'yo ni Devencio? Sinigawan ka ba niya? Sinaktan? O baka naman... Tumigil ito at pinagmasdan siyang mabuti. Naku, hindi ho ganun ang nangyari. Mababali ang leeg na umiling siya. Ano nga? Pinagbibintangan ho kasi niya ako. Hindi ko naman alam kung bakit. Ano bang binintang sa'yo? Tinuturuan ko raw hong managot si Danica. Abat, sandali nga kakausapin ko ang lalaking yon. Naku, wag na ho. Basta ho pakisabi na lang na humanap na siya ng yaya na gusto niya pag-uugali. Hindi na siya napigilan pa ni Manang Pilar. Pero sinabi nitong magpahatid na lang daw siya kay Kuya Renny. Na hindi naman niya tinanggihan. Mas mainam na rin yung umalis na siya sa mansyon. Dahil kung hindi niya gagawin yon, baka mas lalo lang siyang masaktan. Sa halip kasi na mapigilan niya ang nadarama kay Devin, mas lalo pa siyang nahuhulog dito. Pagdating sa kanila, nagtaka pa ang kanyang tiya Wilma at kapatid na si Aris. Bakit gabi ka na? Anong nangyari? Tanong ng kanyang tiya Wilma nang makapasok sa loob ng bahay. Umalis na ho ako sa kapinagtatrabahuhan, tiya. Nilayasan ko na si Sir. Ano? Panabay pang tanong ng dalawa. Napakunot ang noo niya. Bakit ganyan ang mga reaksyon niyo? Napakamot sa ulo ang kanyang kapatid. Hinila siya nito paupo sa upuang yari sa kawayan. Sumunod sa kanila ang kanilang tiya Wilma. Kasi, di ba sabi mo sa may-ari ng D&D Textile ka nagtatrabaho? Oo. Yung boss mo, pinapunta ako sa kanyang office nung nakaraan. Binigyan niya ako ng full scholarship. Ganon din ang 2 anak ni Tia Wilma. Binigyan niya rin ng trabaho ang Tio Jose. Janitor na siya ngayon sa kumpanya ng boss mo. Paliwanag ni Aris.
Ano? Bakit hindi niyo sinabi kaagad? Sasabihin naman namin, kaya lang, mas gusto namin na sa day off mo na lang sa linggo kapag nagkita na tayo. Singit naman ang kanyang tiya Wilma. Kapag off niya ay umuwi siya sa kanila. Napasabunot naman sa kanyang ulo si Alana. Ano na ngayong gagawin ko? Tanong niya. Baka naman pwede ko pang bumalik ate. Nakakahiya kay Sir Devin. Ang bait pa naman niya. Sana nagpaalam ka ng maayos sa kanya. Wika ni Aris. Huminga siya ng malalim. Bahala na. Inis pa rin siya sa mga pinagsasabi ni Devin sa kanya. Ang mabuti pa, matulog na muna tayo. Bukas mo na lang kausapin ang amo mo. Sabi ng kanyang tiya Wilma. Tumango na lang siya saka nagtungo sa kanyang silid. Matagal pa siyang nakipagtitigan sa yero ng bahay nila habang iniisip kung anong dahilan ng lalaki at ginawa yun sa pamilya niya. Saka bakit hindi nito sinabi sa kanya? Tuloy, unti-unti nang nawawala ang inis na kanyang nadarama rito. Isa pa, naroon ang pagsisisi sa kanyang dibdib kung bakit nilayasan niya ito nang wala man lang paalam. Tiyak magiging si Devin the Hot Devil na naman ito kapag kinausap niya. Paggising kinabukasan, inihanda agad ni Alana ang sarili. Pupuntahan niya sa opisina nito si Devin. Bahala na kung anong sasabihin niya sa lalaki. Magpapasalamat siya rito at kung tatanggapin pa siya nito, hindi niya yun hihindian. Subalit pagdating sa opisina nito, sabi ni Miss Rika ay hindi raw papasok ang lalaki sa araw na yon. Lulugo-lugo siyang umuwi para lamang mabigla sa naabutang bisita nila. Sir, nauutal niyang wika nang makita ang lalaking nasa labas ng kanilang bahay. Lumingon to sa kanya. Alana. Nagulat pa siya nang bigla siya nitong yakapin. Sir, anong nangyayari? Kahit kinikilig na ay nakuha pa niyang itanong dito. Binitiwan naman siya ng lalaki. Sorry, I was just really worried. Mahinang wika nito. Nagsalubong ang kanyang mga kilay nang makitang nangangalumata ito. Dahil ba sa akin? Ay, asyumera ka na naman, Alana. Buskat ng kabila niyang isip. Can you please come with me? Pakiusap nito na kahit ang mga mata ay malambong din. Saan ho? Sa mansyon. Danica is sick. Kagabi ka pa niyang hinahanap. Ayaw niyang uminom ng gamot kung hindi ka magpapainom sa kanya. Sagot nitong nag-aalala. Ho? Bakit hindi niyo sinabi kaagad? Tara na ho. Mabilis niyang yaya rito. Para siyang isang ina na alalang-alala sa anak na nagkasakit. Mas nauna pa nga siyang sumakay sa kotse nito. Sir, tara na ho. Anya nang makitang hindi pa ito kumikilos sa kinitatayuan. Pagsakay ni Devin sa driver's seat, ay agad nitong pinaandar ang sasakyan. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang biyahe nang magsalita siya. Sorry, sir. Sorry ho't nilayasan ko kayo kagabi. Don't mention it. Ako nga ang dapat na humingi ng paumanhin sa'yo. Hindi dapat kita sinigawan. Napatungo siya. Babalik na ho ba ang mommy ni Danica? Lakas loob niyang tanong. Sinong may sabi sa'yo? Kinagat muna niya ang labi bago sumagot. Narinig ko kasi kayo nag-uusap ni Manang Pilar nung nakaraang linggo. Nakikipagbalikan sa inyo ang mommy ni Danica. Tiningnan niya ito. Saka na lang natin pag-usapan ng bagay na yan. Sa ngayon, kailangan tayong pareho ni Danica. Tumango siya at hindi na nagsalita pa hanggang sa makarating sila sa mansyon. Madali siyang umakyat sa kwarto ng kanyang alaga. Naabutan niya roon si Manang Pilar. Mabuti naman at bumalik ka na. Masuyong wika nito sabay lingon sa kanyang alaga. Kagabi ka pa niyan hinahanap. Ikaw daw magpainom sa kanya ng gamot. Sige ho, Manang. Ako na ho bahala rito. Anya sa kanilapitan si Danica. Danica, baby. Si Yaya to. Kamusta ang pakiramdam mo? Malambing niyang tanong sa nakapikit na alaga. Yaya. Hinang-hinang wika nito habang unti-unting iminumulat ang mga mata. Namumula yon kaya hindi niya mapigilan ang sarili na masaktan. Yes, baby. Ako nga. Yaya, huwag mo po akong iwan, please. Humihikbing yumaka pa ito sa kanya. Nangilid ang mga luha ni Alana.
Hindi na, baby. Hindi na kita iiwan kahit na kailan. Pero gusto kong uminom ka na ng gamot, okay? Promise magpiplay ulit tayo kapag magaling ka na. Thank you, Yaya. I love you po. I love you too, baby. Hinalikan pa niya ito sa noo habang masuyong hinahagod ang likuran nito. Pagkatapos ay pinainom niya ito ng gamot na nadatnan niyang ipinipilit ni Manang Pilar kanina. Very good, baby. Nakangiting niya nang mabilis itong uminom ng gamot. Sige na, matulog ka na para gumaling ka na kaagad at para makapaglaro na ulit tayo. Tumango ito. Okay po, Yaya. Mabilis na nakatulog si Danica. Hindi naman na umalis sa tabi nito si Alana at ang lahat ng iyon ay nakikita ni Devin at Manang Pilar. Napamahal na ng husto si Danica kay Alana. Wika kay Devin ni Manang Pilar habang magkasabay silang bumababa ng hagdanan. Yun nga ang napansin ko. Eh ikaw, hindi ba ganun ka rin? Napatigil si Devin sa paghakbang. Halata na ho ba? Nako, ikaw na bata ka. Kagabi nga lang nang malaman mong walang paalam na umalis si Alana dito, halos magwala ka na. Hindi ka pa ba halata sa lagay na yon? Napakamot siya sa ulo at nagpatuloy sa paglakad. Hindi pa ho ako handa, Manang. Hindi handa o nag-aalala ka pa rin tungkol kay Freya? O baka naman si Danica ang inaalala mo? Kita mo naman ang reaksyon ng iyong anak kanina nang makita si Alana, hindi ba? Basta, Manang. Huwag yun na ho akong alalahanin. Inirapan siya nito. Bahala ka na nga. Basta, huwag kang makaiyak-iyak sa akin kapag pati si Alana na wala sa'yo. Makukuro talaga kita. Sabi nito bago siya iniwan. Iiling-iling namang nagtungo si Devin sa library at doon saglit na pinikit ang kanyang mga mata. Sa pinaghalo-halong pagod, puyat at pag-aalala kina Danica at Alana, madali siyang nakatulog. Nagising na lamang siyang may tumatapik sa kanyang balikat. Napangisi pa siya nang ang magandang mukha ni Alana ang bumungad sa kanya. Beautiful. Mahinang wika niya na hindi naman yata umabot sa pandinig ng babae. Sir, hinahanap po kayo ni Danica? Imporma nito. Napaupo naman siya ng tuwid. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Dadalhin na ba natin siya sa ospital? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi ho, basta raw ho, makiat kayo at may sasabihin siya sa inyo. Dali-dali naman siyang tumayo. Sige, salamat. Pagdating sa silid ng kanyang anak, nakita niya itong naghihintay sadya sa kanya. Nakahiga pa rin ito, pero hindi kagaya kagabi na mabutla. Medyo may kulay na ang mukha nito. Ano yun, princess? May masakit ba sa'yo? Tanong niya at naupo sa gilid ng kama nito. Umiling ito. Sorry po, Daddy. Sorry po kung nasigawan kita kagabi at kung nagtampo po ako sa'yo. Napangiti siya. Apology accepted, my princess. But next time, huwag mo nang ulitin yun, ha? I want you to respect me at kahit sino pang ibang tao, lalo na kung mas matanda sa'yo. Opo, Daddy. Sabi po kasi ni Yaya, maswerte raw ako kasi nandyan ka at mahal na mahal mo po ako. Samantalang sila ng kapatid niya, wala nang nanay at tatay. They only have each other and it was so sad, Daddy. I feel sorry for Yaya. Malungkot nitong wika. Kaya dapat makikinig ka na sa amin ni Yaya mula ngayon. Masuyo niyang hinaplos ang buhok nito. Opo, Daddy. Thank you, Daddy. I love you. I love you too, princess. Malambing niyang tugon sabay halik sa noon nito. Somehow, nagpapasalamat siyang naroon si Alana sa kanilang tabi. Naisip niya rin na hindi siguro magiging ganun kamaunawain si Danica kung hindi ito ang naging yaya ng anak niya. Baka ang dating Danica na matigas ang ulo pa rin to. Kaya naman ang paghangang nadarama niya para sa dalaga ay mas yumabong pa. Kaya siguro kailangan na rin niyang bilisan ang pagkilos bago pa mahuli ang lahat. Nang sumunod na araw ay masigla na muli si Danica. Kaya't noon lang sila nagkaroon ng pagkakataon ni Alana na mag-usap. Sir, ipinapatawag niyo raw po ako? Alanganin itong pumasok sa library. Yes, kami na, Lana. Lumapit ang babae sa may lamesa niya. Sit down. Nakayuko naman itong umupo. Sir, kung tatanggalin po ninyo ako sa aking trabaho, wala akong problema. Alam ko naman ho ang mali ko.
Sa halip na mainis ay natawa siya. At saan mo naman nakuha ang bagay na yan? Sir, hindi ba yun ang dahilan kaya niyo ako pinatawag? Kasi umalis ako basta-basta ng isang gabi. I just want you to know that I am thankful that you're here with us. You were asking about Danica's mother, right? Nakita niya ang pag-aalangan ni Alana, pero nakuha naman itong tumango. She will not be coming back here. Not at all. Wika niya. Sir? Salubong ang mga kilay na tanong nito. Naisip ko na rin noon na baka nga pwede pang ibalik ang nawasak naming pamilya. Pero hindi naman ganun kadali ang lahat. Hindi ko ipakikipagsapalaran ng kaligayahan ko. Lalo na ni Danica. Ayoko siyang masaktan. Kaya nagpaimbestiga ako. Inalam ko ang totoong rason kung bakit nakikipagbalikan sa akin si Freya. At natuklasan kong may kaso pala siyang estafa at ang habol niya lang ay ang pera ko. Umpisa niya. Napasinghap si Alana sa kwento niya. Kaya niyang gawin yon? Kaya niyang gamitin ang sitwasyon niyang mag-ama para lang sa pansarili niyang interes? Tumango siya. Sadly, yes. Noon ko lang na-realize na iba pala talaga ang babaeng pinakasalan ko noon. Ibang-iba ang ugali ni Freya. Kaya bago ko pa man sabihin kay Danica ang pasya ko, sinigurado ko munang lahat. Anong ginawa niyo, sir? I talked to Freya. I offered her a choice. At anong choices naman yon? It's either lalayo siya sa amin o ako mismo ang upapakulong sa kanya. Namilog ang mga mata ni Alana. Kaya niyong gawin yun sa ex niyo, sir? Mami pa rin po siya ni Danica. Tumango siyang muli. Kayang-kaya, dahil nagsinungaling siya at dahil ginamit niya ang isang taong mahal na mahal ko. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko naman siya pinalayo na walang kahit ano. I gave her what she wants from me. Money. I gave her enough with a written agreement made by my lawyer. Gusto ko ring makasiguro na hindi na talaga siya makapanggugulo pa sa buhay naming mag-ama. And now I settled everything. Alam kong wala naman siyang pakialam talaga kay Danica. She never visited her daughter since she left us. At nang offeran ko siya ng pera, hindi nga siya nagdalawang isip na tuluyang putulin ang ugnayan sa anak niya. Medyo nakakalungkot nga po yan, lalo na kung malalaman ni Danica. Yeah. Kaya wag mo na sanang babagitin sa kanya to. Although, never naman niyang hinanap si Freya, ayaw ko pa rin malaman niya na hindi siya mahal ng mami niya, na mas mahalaga dito ang pera. Ayokong masaktan ng anak namin. Makakaasa po kayo, sir. Sandaling dumaan sa pagitan nila ang katahimikan. Sir, curious lang po, bakit niyo naman ho sinasabi ang lahat na bagay na to sa akin? Basag nito sa katahimikan. Because you wanted to know, and I wanted you to know. Bakit nga ho? Napailing ang lalaki. Dahil sarado na ang pahina namin ni Freya, at gusto kong magsimula ng panibago. Magsimula ho? Nang ano? Mariing nagdikit ang kanyang mga labi. May nakapagsabi na ba sa'yo kung gaano kakakulit, Alana? Umiling to. Kayo pa lang ho kung sakasakali. Natawa siya. Yeah. And I want you to stop saying po, ho, oho at opo. And also, sir, masyado kasi akong tumatanda. I'm just 32, Alana. You can also call me by my name. Devi na lang. Ho? Po? Relax, Alana. This is just the beginning, so be ready. Makahulog ang wika niya. Ready ho saan? Alana. Napahagod siya sa noo. Iba rin nga ang kulit ng babaeng to. Kapag hindi ka tumigil ng kapo sa akin, babawasan ko ng 1,000 na sahod mo kada sabi mo ng po. Sir naman. Devin, tayo lang dalawa narito. Alanganin itong ngumiti sa kanya. Devin. Sounds nice. I like it when you call me by my name. Ngumiti siya rito. Oo na, Devin na nga. Saan ba ako maghahanda? I will court you. Kung okay lang sa'yo. Nasamid ito kasabay ng unti-unting pamimilog ng mga mata. Ligaw? Napahawak siya sa kanyang tenga sa lakas ng tinig nito. Bawiin ko na lang kaya? Sa pagkagulat niya, walang sabi-sabing tumayo ito at hinampas siya sa balikat. Aray, para sa naman din, Alana? Nag-good time ka eh. I'm not joking, Alana. Starting from now, expect something bigger from me.
Hindi ito nakasagot. Matagal lang itong nakatitig sa kanya na para bang may lumabas na isa pang ulo sa kanyang leeg. This is real, Alana. At kung ayaw mong maniwala, meron namang solusyon dyan. Pilyo ang ngiting wika niya. Ano naman yon? Ito. Dumukwang siya at mabilis na pinaglapat ang kanilang mga labi. Hoy! Muli isang malakas na tapik sa kanyang may balikat ang ginawa nito. Ano, naniniwala ka na? Iningusan niya ito. Nakahalik ka na, hindi pa ba ako maniniwala? At para sabihin ko sa'yo, first kiss ko to. Malapad siyang napangiti. I am the luckiest man then. Ani ang sabay gagap sa kamay nito. Thank you, Alana. Thank you for coming to our life. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo na wala kang pagsisisihan kung sasagutin mo ko. Ano to, sa pilitan? Hindi ka pa nga nag-uumpisa. Sagot nito. Napahalakak siya. Oo na. Umakit ka na ulit at sabihin sa alaga mo na magkakamping tayo kapag magaling na talaga siya. Talaga, sir? Yes. And no, sir, remember? Gusto mo ba talagang bawasan ko ang sahod mo? Natutop nito ang bibig. Ay, sorry. Sige, iwanan na kita rito. Sigurado ako matutuwa nito si Danica. Ngingiti-ngiti naman si Devin habang inihahatid ng tingin si Alana. Sa mga oras na yun pa lang, ramdam na niya ang nag-uumapaw na kasiyahan sa kanyang puso. At mas makukumpleto yun kapag sinagot na siya nito at kapag okay na rin kay Danica ang desisyon niya. Hindi naman kasi niya pwedeng ipagsawalang bahala ang anak. Kailangan pa rin niyang malaman ang nadarama nito. Makalipas pa ang ilang araw, magaling na talaga si Danica. Kaya naman naroon sila sa labas ng kanilang bahay para sa camping na hinihiling nito. Nagsisimula na rin siyang mandigaw kay Alana at napatunayan niyang hindi ito basta-basta. Kahit naman niyang may gusto rin ito sa kanya, naroon pa rin ang reserbasyon sa hindi niya malamang dahilan. Wow! Ang laki naman nito, Daddy! Bulilas ni Danica nang makita nito ang tent na binuo nila ni Rennie. Siyempre naman, basta para sa prinsesa ko. Thank you, Daddy. I'm so happy po. Lumapit sa kanya si Danica at humalik sa pisngi niya. You're always welcome, my princess. Sagot niya sa kabinalingan sina Alana. Naihanda na ba ninyo mga kakailanganin natin mamaya? Tanong niya rito. Tumango ang babae. Yes, sir. Naihanda na namin lahat, pati ang mga iihawin nating pagkain. Good. Sabihin mo kina Diwata na huwag kalilimutan ng marshmallows. Paborito yun ni Danica. Hindi niyo na kailangan sabihin pa yun, sir. Pati yun ay naihanda na namin. Ganun ba? Iginala ni Devin ang mga mata sa paligid. Pwede na siguro tayo magsimula. Tawagin mo na sila sa loob. Isinali na rin niya pati mga kasama niya sa bahay sa camping na yun. Minsan lang naman yung mangyari, kaya naman tuwang-tuwa ang lahat, maging si Manang Pilar. Napagsabihan pa siya nito nung nakaraan. Hindi niya alam na muntik na pala siyang layasan ni Alana at hindi pa siya nakahihingi ng paumanhin sa babae. Heto na mga foods natin. Sabay na wika ni Diwata at Tessie. Kasunod na mga ito si Manang Pilar na may dalang paper plates. Kuya Rennie, pakibuhat naman ng juice natin. Sabi ni Alana rito. Sige. Ano gusto mong kainin, baby? Tanong ni Alana kay Danica. Nakatingin lang naman si Devin sa dalawa habang inaasikaso ni Alana ang anak niya. She's perfect wife material. Nakikita niyang magiging maswerte siya kung sasagutin na siya nito. Sir, baka naman humatunaw. Ani Rennie sa kanya. Natawa siya. Halata na talaga ako. Anyang para lamang sa sarili. Naku sir, lahat ko kami rito alam na ang tungkol sa inyo ni Alana. Maganda naman talaga siya at mabait pa. Kaya kung ako sa inyo, sir, hindi ko na siya pakakawalan pa. Kapag sinagot kayo, alokin niyo na agad ng kasal. Napahawak siya sa bulsa ng kaniyang short. Kinapa niya ang isang bagay na ilang araw niya ring pinag-isipan kung bibilhin. Ang tanong ay kung sasagutin ako. Sabi niyang biglang kinabahan. Aba, wala ba kayong tiwala sa gandang lalaki niyo? Sasagutin kayo niyan, sir. Maniwala kayo sa akin. Nakangiti pang wika ni Rene, sabay kindat sa kanya. Salamat, Rene. Sige na, kumain ka na.
Nang magpaalam ito ay kumain na rin siya katabi sina Danica at Alana. Masaya ang lahat, kaya naman nang makatapos kumain ay nagkaroon pa ng kantahan at tugtugan sa mismong harap ng man-made campfire na inahanda nila ni Rennie. Isa-isang kumanta ang mga kasama niya sa bahay, kahit si Manang Pilar ay kumanta rin ng dandansoy. At sa puntong yon, napatunayan niya ring magaling palang kumanta si Alana. Lalo tuloy siyang nabighani rito. "Sir, kayo naman ho," anang mga kasamahan niya. Napatingin siya kay Alana. "Sige na sir, minsan lang naman ho." "Sige." Binalingan niya si Rennie na siyang gitarista. "Ako na." Ibinigay naman ito ang gitara sa kanya. Marunong din naman siyang maggitara. Tinipati-pa niya ang instrumento saka nagumpisang kumanta. "There I was, an empty piece of a shell, just minding my own world without even knowing what love and life were all about. Then you came, you brought me out of the shell, you gave the world to me, and before I knew, there I was, so in love with you. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life as I've gone beyond existing. And it all began when I met you." Nagpalakpakan ng lahat nang makatapos kumanta si Devin. Nang lingunin niya si Alana, titig na titig lang ito sa kanya. "May dumi ba ako sa muka?" Bulong niya rito. Umiling ito. Wala sir." Pagkatapos ng kantahan ay nagligpit naman ng mga kasama niya sa bahay. Naiwan naman sila ni Danica para mag-stargazing. "Daddy, is that Cassiopeia?" Tanong sa kanya ni Danica habang nakasilip sa telescope. Sinilip niya ang sinasabi nito. "Yes, princess, that's Cassiopeia." "It symbolizes a queen, right?" "Yeah, from the Greek mythology with a unique beauty. Madali mo siyang makikita dahil sa W shape ng 5 stars." "And there's Andromeda." Nakangiting wika ni Danica. Halata rito ang pagkakaroon ng interes sa mga bituin. "Oo. At alam mo bang sa Greek mythology anak siya ni Cassiopeia?" "Really, Daddy?" "Aha. Do you want to be an astronomer someday?" Nag-isip sandali si Danica. Maybe." "Well, Daddy will support you kahit na ano pang karerang gustuhin mo. But princess..." Nilingon siya nito. "Will you support Daddy also?" "Of course, Daddy. Because I love you." Ngumiti siya sa sinabi nito. "Thanks, princess. However, do you want to know what it is?" Sunod-sunod naman itong tumango. "Just promise me you won't get mad." "No, Daddy, I won't." Huminga siya ng malalim. "Okay. I want Yaya to be your mommy. I want her to be my wife. Is that okay with you?" Nanlaki ang mga mata nito. "Really, Daddy?" Siya naman ang tumango. "Yay!" Lumapat ang pagkakangiti niya sa reaksyon nito. "You like it?" "No, Daddy. I love it. Gusto ko po talaga si Yaya kasi love na love niya ako. At love na love ko rin po siya. I want her to be my mommy." "Okay, baby. Pray for me." "Don't worry, Daddy. I will help you." Humindat pa ito sa kanya. "Thank you, princess. Oh. Tinakpan ni Danica ng munti nitong palad ang bibig niya. "Stop talking. She's here. Pasok na ako sa loob ng tent, Daddy. This is your chance." Narinig pa niya ang paghagikik nito bago tuluyang makapasok ng tent. Iiling-iling na nilingon niya si Alana na papalapit sa kanya. Para itong araw na may dalang liwanag tuwing makikita niya, kaya hindi niya mapigilan ang pagngiti. "Sir." "Sit down, Alana." Alok niya rito ng foldable na upuan dito. Naupo naman ito roon. "Si Danica?" Tanong nito sa katumingala. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang pagngiti nito
na muntik pang ikapugto ng kanyang hininga. Maganda talaga ang babae kahit na may salamin ito at brace. Sir? Untang nito sabay baling sa kanya. Tulog na. Ganun ba? Ang ganda nila, no? Komento nitong nakatingin na muli sa kalangitan. Yeah. Bilog na bilog kasi ang buwan at napakaraming bituin. Mahilig si Danica sa stars, no? Napangiti siya. Napansin mo rin pala. Oo, palagi siyang nagkukwento sa akin ng mga hilig niyang gawin. Kahit ang magtanim ng mga rose sa garden ay gusto niya rin. Sabi niya kasi, paborito mo raw ang bulaklak na yon. Well, yeah. Mas lamang yatang kilala ko ng anak ko kaysa sa kilala ko siya. Yun ang dahilan kaya gusto niyang mag-camping. Salamat, Devin. His heart skipped a beat. Minsanan lang siya tawagin ng babae sa kanyang pangalan. At sa tubing gagawin nito yon, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Para saan naman at nagpapasalamat ka sa akin? Dahil pinayagan mo rin sa wakas si Danica. Alam mo bang masayang-masaya talaga siya ngayon? At dahil yun sa'yo. Napailing siya. You sound like her, Ma'am Alana. Naubo ito. Anong sinabi mo? Wala. Umiling pa siya. Ang sabi ko, ako ang dapat na nagpapasalamat sa'yo. Dahil sa mga ginagawa mo para sa kanya. Sa pag-aalaga mo at pagmamahal kay Danica. At huwag mo sabihin sa aking trabaho mo lang yun dahil nakikita ko wala na. Sinserong wika niya. Namula ang mukha nito. Lumingon to sa lalaki. Wala na rin akong sinabi. Nasabi mo na eh. Pero may isang bagay talaga akong gustong ipagpasalamat sa'yo. Ano yun? Alam kong binigyan mo ng full scholarship ang kapatid at mga pinsan ko. Tapos binigyan mo pa ng trabaho ang tiyuhin ko. Sinabi nila yun sa akin nang umuwi ako. Yun ba? Deserve nyo naman yun dahil mabubuti kayong tao. Lalo ka na. Pero sobrang nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Kung hindi dahil sa ginawa nyo, siguro iniisip ko pa rin kung saan ako kukuha ng pang-tuition ni Aris taon-taon. Wala sa loob na hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Napatingin naman doon si Alana, pagkuway sa kanyang mga mata. Like I've said, you deserve it. Maano ba namang gawin ko ang mga ganong bagay para sa babaeng pinakamamahal ko? Anong sinabi mo? Lumingon ito sa tent. Huminga siya ng malalim. Kung ang iniisip mo ay si Danica at kung anong iisipin at sasabihin niya tungkol sa atin, huwag ka na mag-alala, Alana. Nasabi ko na sa kanya. And she's happy about us. She's happy because she loves you so much. Hindi mo ba pwedeng ibalik ang pagmamahal na yun sa amin? Sa akin? I know you're thinking na minamadali kita, but I'm so in love with you. Matagal itong hindi nakasagot. Ngumiti naman si Devin. Wala namang kaso kahit sa katapusan pa ng mundo mo ako sagutin. Ang importante, hindi mo ibabaling sa iba ang kilig na nadarama mo kapag kasama mo ako. Nanunod yung wika niya. Devin, namumulang bulalas nito. Natawa siya. What? Sa totoo naman ang sinasabi ko eh. And have I told you that you're beautiful when you're blushing? Tanong niya sabay dampi ng isang kamay sa pisngi nito. Devin, anong ginagawa mo? Tanong nito habang unti-unti niyang inilalapit ang mukha dito. Nothing. I just wanted to feel you. Pero tinawid pa rin niya ang pagitan ng mga mukha nila. Matagal na naghinang ang kanilang mga labi. Kung hindi pa sila kinapos ng paghinga, hindi pa niya ito pakakawalan. So, tayo na ba? Nahihiyang yumuko ito. Oo na. Ikaw naman palang makulit sa ating dalawa. Yes! Sigaw niya, kaya naman mabilis nitong tinakpan ng kanyang bibig. Ano ka ba? Natutulog na sila. Wala akong pakialam. Masaya ako at walang makapipigil sa nararamdaman ko. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Thank you, Alana. Thank you for loving Danica and for accepting me. Hindi mo pagsisisihan to. Alam ko, Devin. Nararamdaman ko yun. At hindi mo ako kailangan tanongin tungkol sa pagiging single father mo. Dahil tanggap kita, gaya ng pagtanggap mo sa akin kahit na ang layo ng agwat natin sa maraming bagay. Kahit na ganitong itsura ko at estado sa buhay, minahal mo pa rin ako. Maganda ka, Alana. Huwag mo sanang kalilimutan yan. At gusto kong malaman mo na never akong nanghusga ng kahit na sino pagdating sa estado ng pamumuhay.
Mas mahalaga sa akin ang ganda ng kalooban. Hindi ko rin nakalain na may isang babae pa na tatanggap sa akin, lalo na sa pagiging single daddy ko. Salamat, Alana. I love you. Bulong niya rito. Mahal din kita. Sagot nito. Matuling lumipas sa mga araw. Ang kasiyahan sa puso ni Alana dahil kay Devin ay nag-uumapaw. At ramdam niyang ganoon din to sa kanya, pati na ang mga taong nakapaligid sa kanila. Kahit si Danica ay masayang masaya rin para sa kanila. Danica, Maso yung tawag niya mula sa labas ng pinto. Come in, tita! Malakas nitong wika. Mula noong sagutin niya si Devin, nag-iba na ang tawag nito sa kanya. Gusto nga sana niyang umuwi na sa kanila dahil pangit tingnan na naroon siya tapos may relasyon sila ni Devin. Pero hindi naman niya magawang hindian ang request ni Danica na manatili siya sa mansyon. Kaya ang naging labas tuloy ay tutor siya nito. Sa guest room na rin siya tumutuloy. Pero lahat ng gawaing bahay ay ginagawa pa rin niya kapag wala siyang ginagawa. Pumasok siya sa loob ng kwarto nito. Nakita niya itong busy sa kung anong ginagawa nito. Ano yan? Tanong niya nang makalapit dito. Valentine's card po. Di ba nga yun po yun? Tumango siya. Muntik na nga pala niya yung makalimutan. Hindi pa kasi siya nakakabili ng regalo para kay Devin. Ang sabi ni teacher, gumawa raw po kami at ibigay sa mga taong mahal namin. Nakangiti itong humarap sa kanya habang hawak ang natapos na nitong card. For you. Inaabot nito yun sa kanya. Sa akin? Nangilid ang kanyang mga luha. Opo. Para sa'yo po yan kasi napakabait mo at palagi mo kong inaalagaan. Saka mahal na mahal po kami ni Daddy. Thank you, tita. I love you. Hinalikan pa siya nito sa pisngi. Tuluyan ang nalaglag ang kanyang mga luha. Mahigpit niyang niyakap si Danica. Salamat, Danica. Salamat sa pagmamahal mo. Gumagaralgal ang tinig ng wika ni Alana. Ang swerte namin ng daddy mo sa'yo. Kumuwala ito sa kanya. Mas maswerte na po ako ngayon kasi magiging mami na kita. Ha? Napakunot ang noo niya. Halika po! Hinila siya ni Danica sa balcony. Eksaktong paglabas niya, bumulaga sa kanila ang malaking tarpaulin sa may lawn. May mga heart design yun at mga letrang nag-uumpisa ng lumabo dahil nangungulap na ang kanyang mga mata. Can you be my mommy, tita? Tanong ni Danica sa kanya. Yun mismong eksaktong nakasulat sa tarp. Lumabas din sa likuran niyon ang taong palaging dahilan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso simula nang matuto siyang humanga dito. May hawak itong isang pompon ng rosas. Naglakad ito patungo malapit sa tapat ng balcony ni Danica. Everything that Danica said, lahat yun ay totoo. I want you not just my girlfriend, but my wife. I want you to be the only queen of this palace, the only queen of my heart. Will you marry me, Alana Bahaghari? Nakatingala sa kanya at seryosong tanong nito. Sunod-sunod namang bumagsak ang pinipigil niyang mga luha, kasabay ng kanyang pagtango. Yes, Devin. Yes. Sa pagtataka niya, biglang nawala ang lalaki sa ibaba ng balcony. Narinig na lamang nila ni Danica ang pagbukas-sara ng pinto ng silid nito at ang mabilis na yabag. In an instant, nasa harap na niya si Devin. Thank you so much, love. At walang sabi-sabing inangkin nito ang mga labi niya. Daddy, tita, nandito po ako. Paalala ng bata nang ngiting-ngiti at kinikilig. Mabilis niyang naitulak si Devin at namumula ang mukhang lilingon si Danica. Sorry, baby. Okay lang yun, Mami, basta gusto ko ng baby brother. Ngumiti pa ito ng matamis. Nanlaki ang mga mata niya habang malakas namang tumatawa si Devin. Good job, princess. Yun talagang sasabihin ko. Sa halip ng ngitian ay tinaasan nito ng isang kilay ang ama. You forgot to put the ring on her finger, Daddy. Nakahalokip-kip na wika nito. Ay, sorry princess, I forgot. Dali-daling hinugot nito sa suot na pantalon ng isang pulang kaheta. Nang buksan nito yun, kumislap ang diamanteng naka-adorno sa singsing. I promise to love you forever. Ani Devin habang dahan-dahan itong isinusuot ang singsing sa daliri niya.
Muli siyang naiyak. Itinatak niya sa isip na kailan may hindi lilimutin ang araw na yon. Thank you, Devin. Mahal na mahal din kita. Wika niya sabay yakap sa lalaki. Naramdaman naman niya ang pagyakap nito, pati ni Danica. Thank you for loving my daddy and me, mommy. You're welcome, baby. At mas lalo ko pa kayong mamahalin mula ngayon. Tumango si Danica at nilingon ng ama. Next time, daddy, kapag nakita ko po pong umiiyak ang mami ko, ako nang makakaaway mo. Banta ni Danica sa ama. Nagkatawanan naman silang dalawa. Nasisiguro niyang mula sa araw na yon, puro kasiyahan na lang ang darating sa mga buhay nila. 3 buwan ang lumipas, saka nagpakasal sa simbahan sina Devin at Alana. At ang tumayong little bride ay ang napakagandang si Danica. Pagkatapos niyon, pinabalik ni Devin sa pag-aaral si Alana. Mabuti na lang at nang magbuntis si Alana ay nasa kalaghatian na ang pagpasok niya. Hindi yun nakaapekto sa kanyang pag-aaral, hanggang sa makapanganak siya sa isang malusog na lalaking sanggol. At mula noon, mas lalo pang sumaya ang kanilang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.